Sa loob ng mahigit 4 na dekada, si Manay Lolit Solis ang naging tinig sa likod ng mga maiinit na balita, ang ina ng mga artistang humahanap ng gabay at ang personalidad na hindi natatakot magsabi ng totoo, maging masakit man ito. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of Manay Lolit Solis. Ang entertainment columnist, talent manager at showbiz talk show host na si Lolita Lolit A. Solis ay isinilang noong May 20, 1947 kung saan ay maaga siyang namulat sa kahirapan at realidad ng buhay. Masasabi nga ni Lolit na isa siyang batang sampalok na isang palaban. Katunayan, lumaki siya sa squatters area sa Lardizabal Street, Sampaloc, Manila, malapit sa National University kasama kanyang mga magulang at mga kapatid. Bata pa raw, sa tuwing nakakakita siya ng magagandang apartment, sumasagi sa isip niya na mayayaman ang mga nakatira doon at may pera, samantalang sila na sa looban ay mahirap lamang. Sa tuwing nakikipaglaro pangarap siya sa mga anak ng mga taga may apartment, ay ayaw itong ipalaro sa kanya dahil sa sinasabing masama siyang halimbawa. Aminado naman si Lolita dahil nga sa kinalakihang lugar ay hindi umano magsusurvive doon ang palam-palam-palang. Kaya nga natuto siyang maluntok, makipag-away at bata pa lang mahilig na siyang makipagsagutan at magmura. Sa elementarya, nag-aral si Lolit sa Moises Elementary School, doon din sa kinagisang lugar kung saan naging magkaklase sila noon ni Joey De Leon, na siyang isa rin sa naging matalik na kaibigan niya sa showbiz. From columns to cameras, a life in showbiz media. Lumaki man sa isang komunidad na salat sa material na yaman, hitik naman ito sa buhay at tapang. Sa murang edad, ipinakita na ni Lolit ang determinasyong mangarap ng higit pa sa kinalakihang lugar. 19 na taong gulang pa lamang ay pinasok na niya ang larangang ito. Bago pa man siya makilala bilang isa sa mga pinakatanyag na celebrity columnist sa bansa, si Lolit ay isang police beat reporter na galing sa University of the Philippines na nakatokang mag-cover ng mga krimen noong dekada 70. Kilala siya noon hindi lang sa talas na kanyang panulat, kundi pati na sa kanyang micro-miniskirt na anya naging dahilan kung bakit tuwing may raid sa mga prostitution house, siya ang unang hinuhuli ng mga pulis. Dahil dito, madalas siyang tanggalin sa assignments sa kanyang editor at iniisip na siya ay pabigat. Ngunit sa panahong tila pinagsasarahan siya ng pinto, may isang taong nagbukas ng bagong landas. Si Douglas Quijano, isang respetadong entertainment editor. Dito nagsimula ang pagbabagong hugis ng karera ni Lolit. Mula sa krimen, lumipat siya sa entertainment beat, kung saan unti-unti niyang binago ang mukha ng showbiz reporting sa bansa. Nang may lathala ang kauna-unahang celebrity article ni Lolit, hindi siya lang ang natuwa maging kanyang ina na kailanman ay hindi nagbasa ng kanyang mga crime stories, ay bumili ng maraming kopya para ipamigay sa kapitbahay. Proud na proud sa anak niyang celebrity writer. Sa mga pahina ng Philippine Star at iba pang publikasyon, umusbong ang matalas at madalas ay kontrobersyal na panulat ni Lolit. Hindi siya natakot magsalita tungkol sa mga isyong tinatakbuhan ng iba. Hindi nagtagal, lumipat na rin siya sa telebisyon. Kahit may kaba at alinlangan sa pag-host nung una, naging matagumpay si Lolit sa larangan ng talk shows. Lalo ngang lumawak ang impluwensya niya sa programang Star Talk ng GMA Network. Bilang co-host mula 1995 hanggang 2015, naging sandigan siya ng mga manonood sa mga balita tungkol sa mga artista. Masinsinan, minsan masakit, ngunit palaging may laman. Bukod sa telebisyon, naging aktibo rin siya sa radyo bilang host ng programang Star Patrol at lumabas sa iba't ibang segment ng mga radio shows kung saan siya ay naging boses ng showbiz news sa Himpapawid. Sa bawat plataporma, nanatiling tapat si Lolit sa kanyang estilo, diretsyo na may halong katatawanan, ngunit puno ng insight bilang isang insider ng industriya. The Woman Who Managed Icons. Sa matagumpay na career ni Lolit bilang showbiz columnist at talk show host, hindi doon nagtapos ang kanyang impluwensya. Pagsapit ng dekada 80, lumawak ang papel niya dahil hindi lang siya nagkikwento tungkol sa mga artista, nagbumolde na rin siya ng mga ito. Nagsimula ang lahat ng hinga ng Regal Films matriarch na si Mother Lily Monteverde kay Douglas Quijano na i-manage ang rising star na si William Martinez. Sa halip, ipinasa ito kay Lolit at ibinigay din sa kanya ang pangangalaga sa karera ni Gabby Concepcion. Mula roon, gumawa sila ng mga publicity stunts gaya na kunwaring alita ni na Gabby at William na nagpaingay sa kanilang mga karera. Mula sa stunt managing, naging tunay na tagapayo si Lolit. Hindi maitatanggi ang husay niya sa paghawak sa karera ng kanyang mga alaga dahil siya ang isa sa may hawak ng pinakamaraming kilalang personalidad sa industriya ngayon. Katunayan siya ang nangangalaga sa career, full management, or co-manage ng established stars na sina Christopher De Leon, Lorna Tolentino, Bong Revilla, Lani Mercado, Tonton Gutierrez, Ami Austria,
at marami pang iba. Isa sa mga aminadong nagawa ni Lolit dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga artista ay ang pinag-usapan ng 1994 Manila Film Festival scam kung saan gumuho ang tiwala ng publiko sa kanya. Bagamat malaki ang naging dagok nito sa kanyang reputasyon, hindi siya bumitaw sa industriyang minahal niya. A strong woman with a mother's heart. Maingay at puno man ng kontrobersya ang buhay ni Lolit sa mundong kanyang ginagalawan sa showbiz ay tila kabaliktaran naman ito pagdating sa kanyang personal na buhay, partikular na sa kanyang pamilya. Lingid nga sa kaalaman ng karamihan ay minsan ang umibig si Lolit sa katauhan ni Angie Pasamonte, isang engineer-architect na nakilala niya sa isang journalism seminar na kanyang nilahukan kung saan nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng dalawang anak ng mga babae na sila Sneezy at Snoopy. Nakilala man na ina ng mga superstar sa showbiz ay lingid sa kaalaman ng karamihan na si Lolit ay isang mapagmahal na ina sa dalawang anak. Ngunit hindi kinailan ni Lolit na may pagkukulang siya sa mga anak kung saan ay hindi niya nasubaybayan ang paglaki ng mga ito. Aminado si Lolit na dahil nga lumaki siya sa hirap, nung nagkatrabaho na daw siya ay tinatak niya sa kanyang isipan na hindi mararanasan ng kanyang mga anak ang naranasan niya noon. Lolit and the life she refused to trade. Sa lumipas na mga taon, ilang kaliwat ka ng kontrobersya na nga ang kinasangkutan ni Lolit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, inilahad niya na kung sakaling muli siyang ipanganak, ay gugustuhin pa rin niyang maisilang sa katauhan ng isang Lolit Solis. Ganun pa man, sa kabila ng kahirapang naranasan ng kanyang kabataan, ay hindi umano ipagpapalit ni Lolit ang buhay na meron siya kung siya ay ipapanganak muli. Anya kung babalikan daw niya, naging maganda ang buhay niya noon, kaya lumaki siyang contented at masaya kahit na mahirap. Unshaken until the end, the final story of Lolit Solis. Sa likod ng masayahing personalidad at matalas na pananalita, si Lolit ay dumaan sa mga pinakamalalim na laban hindi sa entablado ng showbiz kundi sa loob ng kanyang sariling katawan. Taong 2022 isiniwalat ni Lolit na kailangan na niyang sumailalim sa habang buhay na dialysis na sa komplikasyon sa kanyang kidney. Sa mga panayam, inamin ni Lolit na nahirapan siya tanggapin ang kanyang kondisyon. Bagamat sanay siya sa mga gulo sa showbiz, ibang araw ang laban na ito, mas tahimik, mas malalim at walang kamera. Hindi lamang pisikal ang epekto ng sakit, emosyonal din itong naging pasanin. Umamin si Lolit na nakaranas siya ng self-pity at madalas nawawala ng gana sa buhay. Umabot sa puntong muntik na siyang sumuko, naisip na niyang wag nang ipagpatuloy ang dialysis. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, pinipilit niyang bumangon araw-araw at ipagpatuloy ang kanyang laban. Sa kabila ng kanyang karamdaman, hindi tumigil si Lolit sa pagsusulat. Patuloy siya nagbabahagi ng mga opinyon, saloobin at kwento sa pamamagitan ng kanyang Instagram page. Sa bawat post, naroon pa rin ang kanyang trademark humor, pagiging prangka at minsan ay makabagdamdaming pagninilay. Sa paraang ito, patuloy siya naging bahagi ng araw-araw na buhay ng kanyang mga tagahanga at kaibigan. Ngunit hindi rin biro ang pinagdaraanan ng kanyang katawan. Noong 2023 matapos ang isa sa kanyang dialysis sessions, nakaranas siya ng mild stroke. Bagamat pinanghinaan ng katawan, hindi nawalan ng lakas ng loob si Lolit. Gaya ng dati, kinaya niya ang sakit na may paninindigan. Sa mga post niya sa social media, ramdam ang kanyang pagsusumikap na panatilihin ang positibong pananaw. Nariyan ang pasasalamat ni Lolit sa kanyang mga doktor, pamilya at mga kaibigan na hindi siya iniwan. Sa kabila ng sakit, tinanggap niya ang kapalaran na mananatili siya nakadialysis habang buhay, ngunit sa kanya, mas mahalaga ang pagpapatuloy ng buhay kaysa sa pagsuko dito. Tila tinanggap na rin niya ang huling yugto ng kanyang buhay, hindi bilang pagtatapos, kundi bilang pagpapaubaya. At matapos ang matagal na laban, tuluyan na sumuko si Lolit. Tahimik siya na maalam nito lamang Huwebes, July 3, 2025 sa edad na 78. Acute coronary syndrome ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang paglisan ni Lolit sa mundong ibabaw ay pinagluksan ng buong showbiz industry. Sa mga showbiz media platform, bumuhos ang mga tribute mula sa iba't ibang personalidad na nagpahayag ng kanilang pagkikiramay at pag-alala sa mga sandaling kanilang pinagsaluhan kasama si Lolit. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!